Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, maingatan po tayo sana mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ang pahayag po ng ating Vice President dito po sa tensyon ng gyera mga tambay dito po sa Israel. Pakinggan po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin mga kababayan. Ito po, setup ko lang po. Nakakalungkot po, no? Nangyayari po sa mundo natin. Lalo na sa ating bansa, napakagulo na, napakahirap. May presidente pa tayo na napakarami issue. Tapos may mga kababayan pa tayo na iipit sa gyera mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice President. Lubhang nababahala si Vice President Sara Duterte sa sitwasyon ng mga Pilipinong apektado sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa pangalawang Pangulo, sa ganitong panahon mahalaga ang pagkakaisa ng bansa sa panalangin para sa kaligtasan ng mga Pinoy roon. Umaasa rin ang Vice Presidente sa mabilis at mapayapang pagtatapos ng labanan ng dalawang bansa. Bukod dito, hinikayat ni VP Duterte ang mga Pilipino na iwasan ang fake news, disinformation at misinformation at tiyaking nagmumula sa mga mapagkakatiwalaang media group ang lahat ng impormasyon. Pakinggan ang payo ng mga otoridad para sa maayos na evacuation at iba pang mga importanteng hakbang para sa inyong kaligtasan. Higit sa lahat, manatili tayong mahinahon at matatag. Dala-dala ang ating pananampalataya sa Diyos at pag-asa para sa kapayapaan. Nagpaabot din si VP Sara ng mensahe sa lahat ng bansang sangkot sa kasalukuyang gulo. To all the governments involved in the conflict, we hope that you will always uphold the norms that safeguard humanity during these challenging times. Sabay-sabay nating pangalagaan ang buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaugnay nito, mayroon na ring mga hakbang ang kasalukuyang administrasyon upang matiyak na matulungan ang mga Pilipinong naiipit sa lumalalang tensyon ng dalawang nasabing bansa. Jedne Resina, UNTV News and Talaga nakakalungkot mga tambay. Napakatagal na pong panahon. Dekada na po yan. Yung problema po sa Middle East. Yan po sa Israel at Iran. Grabe na po yan. Di po ba? Hindi lang po kailan yan. Talagang matindi na po ang labanan yan. Yung alitan ng dalawang bansa yan. Yung Israel at Iran mga kabayan. Napakarami na pong buhay ang nagbuwis po dyan sa mga bansa na yan. Na talagang hindi po magkasundo mga kabayan. Magkakaroon po ng konting ceasefire, mga ilang panahon, bakbaka na naman po sila. Kaya lang po na ang nangyayari po sa kabila po ng tensyon nila, meron po tayong mga kababayan na iipit, mga kababayan. Ang ating po mga kababayan OFW dito po sa nangyayari pong gulo, tensyon. Meron po tayong kababayan mga tambay na nakakalungkot po. Ito pong si Meme. Si at Meme Yosores, mga kababayan, nag-message po siya. Si Meme Yosores. Si Meme Yosores. Ang sinasabi niya po mga tambay, nananawagan po siya sa ating Vice President na sana daw po magawa ng paraan at matulungan daw po, nagpapasaklolo po ang ating mga kababayan sa Israel na matulungan po sila dahil naiipit daw po sila sa gulo mga kababayan. Itong ating mga kababayan na sana po ay makauwi dahil nga po napakahirap na po ng sitwasyon. Ito pong ating mga kababayan, 150 po ito mga kababayan. Sana po makarating po ito sa kinaukulan, sa pamahalaan, at syempre po pinararating din po ni Meme Yosores sa ating Vice President na sana po ay matulungan po ang ating mga kababayan na 150 po nagpapasaklolo po dito po sa nagiging tension po mga kababayan na sana po ay makabalik po sila sa ating bansa ng safe mga tambay. Maging safe po sana. Nakakalungkot po mga tambay, no? Yung nangyayari sa ating daigdig, sa ating bansa, napakatindi na po ng tensyon, ng problema sa ating bansa.
Tapos ang ating po mga bayani, mga bagong bayani po natin ito, mga tambay, mga bayani po natin ito. Ito pong mga naghahanap buhay, mga kabayan, nakikipagsapalaran sa ibang bansa, katulad po nito sa Israel, di ba? Sa Iran, meron din po tayong mga kababayan dyan, kahit papaano, na talagang nagsusumikap para po ibangon ang ating kanya-kanyang pamilya natin, siyempre. At siyempre po, yung kinikita po nila ay napakalaking tulong po sa ating ekonomiya na lumulubog. Bagsak ang ating ekonomiya, ang tangi lang pong nagbibigay ng suporta sa ating bansa ay ang ating pong mga bayani na mga OFW. Sana po matulungan po lahat ng ating gobyerno dahil ito pong mga kababayan nating mga bayani po ito, mga hero po ito na nagbibigay at nakikipagsapalaran, na nagpapakahirap para po sa kanilang pamilya at syempre po para po sa ating ekonomiya ng ating bansa. Sana po matugunan po ng pamahalaan. Huwag na po sana magpatumpik-tumpik. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pagka ganito po may tensyon na mga kababayan nating OFW, buong puwersa ng gobyerno, ginagawa po talaga ni dating Pangulong Duterte. Nasaksihan po natin yan kung paano po tugunan ni dating Pangulong Duterte ang mga kababayan nating mga bagong bayani na mga OFW pagka nagkakaroon po ng gipitan o tensyon. Di po ba? Lahat po, pera, asset, lahat. At nagpapadala siya talaga sa bansa kung saan po naiipit ang ating mga kababayan Pilipino. Talaga hindi po pumapayag si dating Pangulong Duterte. Tinututukan niya po. Tutok na tutok siya sa mga Pilipino nating kababayan, lalong-lalo sa mga OFW. Di po ba? Sana ganun din po ang mangyari ngayon. Wala po sanang mapahamak na mga kababayan natin na magbuwis ng buhay dito po sa gyera na wala naman po tayong kinalaman sa gyera nila, mga kababayan. Sana po mga kababayan, isama po natin sa ating mga panalangin. Ganun din po ang sinasabi ng Vice President na maingatan po ang ating mga kababayan at panahon po ngayon na tayo po ay magkaisa at magsama-sama po tayong manalangin at ipanalangin po natin hindi lang po ang kaguluhan ng Israel at ito pong Iran, mga kababayan. Sana rin po ay ang ating mga kababayan, napaka-importante po na maligtas po sila at wala po sanang mapahamak, mga kababayan. At syempre po, hiling din po natin ang gobyerno natin, mga kababayan, ay huwag na po magpatumpik-tumpik. Gawan na po at gawin na po ang lahat po ng pamamaraan para po makuha at mailigtas po natin ang ating mga kababayan. Lalong-lalo po kung hindi pa natin maiuwi, ay mailagay man lang po natin sa secured na lugar. Hindi po ba? Sana po mga kababayan, umaksyon po dito ang pamahalaan. At syempre po yung panawagan po ng ating kababayan na si Mimi Yosores. Sana po matugunan po ito. Nananawagan po siya sa ating mga kinaukulan, sa Vice President, siyempre po sa pamahalaan natin na matulungan po ang ating mga kababayan na ito po hindi po ito kakaunti. 100 po ito mahigit, 150 na mga kababayan po natin na humihingi po ng saklolo at tulong para po sila ay makaligtas at makauwi sa ating bansa. Sana po mga tambay, alam naman po natin ang nangyayari sa ating bansa. Imbis na tugunan lahat ng klase ng problema, katulad nito, pero ang mapagkikita mo po, ang araw-araw mo makikita sa ating bansa ay puro pamumulitika. Puro laman ng balita, Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Di po ba? Sa kabila ng nagkakaroon po ng problema ang ating mga bagong bayani, pero nakatutok pa rin po sila sa Vice President. At yung Vice President, 'di ba? Nasa Australia siya ngayon para po makipagkita sa ating mga kababayan na mga Pilipino, OFW man o mga naging residente na ng Australia na mga kababayan natin. Pero binibigyan pa rin po nila ng batikos, mga kababayan. Ganyan po sila katindi pagdating po sa mga Duterte. Sana nga lang kung maibabalik nga lang po natin ang panahon, di po ba? Na mas maganda po ang sitwasyon ng ating bansa, lalong-lalo sa pagtugon ng ganitong mga klaseng problema. Kung ang ating Vice President na sana ang naging Pangulo
ng Republika ng Pilipinas. Di po ba napakaganda? Kung maibabalik lang po natin ang panahon. Di po ba? Yung Vice President Sara Duterte ang naging Pangulo, tapos nahandyan pa yung tatay niya, ang dating Pangulo Duterte, na mag-a-advise sa kanya, tutulong din sa kanya kung paano lalong pagandahin ang bansa. Di po ba? Napakaganda nun. Sayang lang po. Nangihinayang lang po si Kamanong. Napakalaki po ng panghinayang ko. Bakit kasi? Kung maibabalik lang po natin. Kung maibabalik lang po natin ang panahon na sana, hindi sinuway ni Vice President at sinunod niya ang payo ng kanyang ama na talagang siya ang dapat tumakbo ng presidente. Hindi po ba? Kaya lang po, medyo ang ating Vice President ay parang yung panahon na yun ay hindi pa siya handa ayon sa kanya. Dahil nga po, una-una, kampante siya bilang mayor, di ba? At sa pagiging mayor, ay nagulat na lang po tayo, bigla pong sumama sa unit team na isa po siyang Vice President. Mga kabayan, nakakalungkot lang po, nakapangihinayang. Hindi po sana nagkaganito ang ating bansa, lalong-lalo po sa mga pagtugon ng mga problema, lalong-lalo po sa ating mga kababayan na OFW. Kasi alam naman po natin kung paano tumugon ng problema ang Duterte. Di po ba? Kung paano po sila mag-assistan, paano po sila magbigay ng tulong, i-assist ang mga Pilipino, mga kababayan, talagang kitang-kita po yung nahandun yung pagmamahal at pagiging makabayan at makapilipino. Di po ba? Hindi po katulad ngayon, mga kababayan. Hindi natin nararamdaman kung sila po ba ay totoo at tunay na lingkod bayan, mga kababayan. Mas naramdaman po natin ang napakaraming panggigipit, pamumulitika at isang damukal na issue ng korupsyon. Yan po ang naramdaman natin sa kanila. Hindi po ba? Mas dumami po ang magnanakaw, di umano. Kaya po, ganito nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Nakakalungkot. Kung hindi nga lang din tumakbo si Vice President, baka ang Pangulo natin ngayon, kung hindi si Senator Bato, si Senator Go. Di po ba yan yung pinatatakbo ng dating Pangulo Duterte? Di po ba? At hindi po kayang talunin ni Bongbong Marcos yan dahil po ang suporta po ay mapupunta sa administrasyon. Hindi po ba? Kaya lang talagang minalas. Di po ba? Pero isa rin pong pinakita po. May dahilan din po siguro ang Panginoon dyan. Di po ba? Dahil nga po ipinakita ng Panginoon din kung anong klase po silang leader. Kung anong klase po ang kanilang mga pagkatao at kung anong klase talaga ang ugali at tunay na kulay nila ay nabantag po at nabuyangyang. Di po ba? Nakita natin kung anong klase pala silang lingkod bayan at kung anong klase rin silang tao kung paano sila tumanaw ng utang na loob sa mga tumulong sa kanila. Ganyan po pala sila. Kaya nahayag din, meron din po purpose, di ba? May purpose din po ang nasa itaas. Kaya po siguro nanalo, ipinakita po ang tunay na kulay nila at pagkatao. Yun po siguro. Kaya nakita po natin kahit po pinupolitika ang ating Vice President, nahandun pa rin po yung kanyang puso na talagang yung tunay na Pilipino na maglilingkod sa mga nangangailangan. Kaya nga lang po, alam naman po natin ang sitwasyon ng Vice President. Limitado pa lang ang kanyang kapangyarihan. Kontrolado po lahat ng Commander-in-Chief ang lahat ng kapangyarihan sa ating bansa. Sa kanya po, limitado lang. Limitado sa budget, limitado sa kapangyarihan. At ang isa pang isa pang masakit, wala na halos na sumusuporta sa gobyerno ang Vice President. Napagkakaisahan ng gobyerno ang Vice President. Nakakalungkot lang. Kung sino pa yung nagtatrabaho ng tapat at kung sino pa yung politiko na hindi magnanakaw, ay siya pang ginigipit at pilit na pinababagsak. Naisingit lang po natin, mga kabayan. Naidagdag ko lang po dahil nakakalungkot po. Nangihinayang lang po kasi si Kamanong
kung nasunod lang po ang mga plano at gusto ni dating Pangulong Duterte, napakaganda po. Napakaganda na ng Pilipinas. Napakalaki na po ng nabago at syempre po yung direksyon na talagang inaasahan natin na yung napakagandang pagbabago. At syempre po yung napakaraming trabaho na maibibigay sa ating bansa. Kasi magpapatuloy yung nasimulang build. At napakaraming trabaho na maibibigay ito sa ating mga kababayan. At siyempre po yung turismo, yung magpupuntang magtuturis sa ating bansa at yung mga mamumuhunan sa ating bansa. Di po ba? Dadami dahil nahandun yung tiwala ng mga banyaga sa napakagaling na performance at kung paano maglingkod ang Duterte sa ating bansa. Di po ba? Ngayon, bagsak ang ating ekonomiya. Walang pumapasok na investor, puro utang po ang nangyayari po sa ating bansa. Walang nagtitiwalang malalaking investor, mga kababayan. Yan po mga kababayan, naidagdag lang po natin. Siyempre po, isama po natin mga tambay, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po sana ng ating Panginoon, ang ating mga kababayan na iipit po sa gulo po, sa tension po sa Israel, mga tambay. At maingatan po sila. At sana po, yung hiling po natin, wag na po magpatumpik-tumpik ang ating gobyerno. Gawin po nila ang talagang 100% para po mailigtas. At siyempre po, yung ating po kababayan na nagsabi po sa atin na humihingi po ng tulong ay maaksyonan din po sana. At pati po ang ating Vice President ay tumulong na rin po. Tumulong na rin po sana ang ating Vice President sa mga ganito pong sitwasyon dahil napakaraming Pilipino po ito. Ito pong naiipit na ito. 150 po ito. At marami pa yan. Alam naman po natin na marami po tayong mga kababayan OFW sa Israel. Sana po mga kababayan maingatan po sila. Isama po natin sa ating po mga panalangin at dasal, mga kababayan. Sana po, loobin po makauwi po sila sa lalong mabilis na ligtas sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo pong mga dasal at panalangin para po sa ating mga kababayan sa Israel, mga kababayan, at sa Iran, mga kababayan. Thank you po, mga kababayan. Maraming salamat po, Vice President. Thank you po sa inyo, Vice President, na kayo po ay talagang maaasahan ng taong bayan, lalo-lalo po ang inyong pagiging strong leader. Napaka-strong leader niyo po at napaka makatao, makabayan, syempre po makabansa at may takot po sa Diyos. Napakahusay niyo pong magiging leader. Kung kayo po ay magiging presidente, ay napakagaling niyo pong presidente. Dahil una-una po may takot po kayo sa Diyos. Vice President. Maraming salamat po sa inyo at sa inyo pong mga panalangin, Vice President. Maraming salamat din po sa ating pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa ating pong mga subscribers. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo at ingatan din po kayo mga kababayan. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Ariel Villacorta, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, si Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan, lalo po sa inyo po mga biyaya na pinagkakaloob sa inyo pong lingkod. Thank you po. Mabuhay po kayo at maingatan po sana kayo mga kababayan. At syempre po, yung lagi po nating hiling, mga kabayan, sana po lagi po natin isama sa ating mga panalangin ang pag-iingat po sa pamilya Duterte, sa Vice President at sa ating dating Pangulong Duterte na maingatan po siya sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis
sa ating bansa. At isama po natin mga kabayan sa panalangin ang mga kababayan po natin sa Israel, mga kabayan, at sa kaguluhan po nagaganap po ron. Sana po sila ay mailigtas po at makabalik po ng mapayapa sa ating bansa. Isama po rin natin sila sa ating mga panalangin. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po. Ingat-ingat po kayo at ingat-ingat po tayo mga kabayan. Napakahirap na po ng sitwasyon natin. Magulo na po, kahirapan, kaguluhan, at nandiyan pa makakaliwa at mga addictus. Ingat-ingat po tayo. Maraming salamat po mga kabayan. Paalam po muna. Bye-bye.